Good morning, Ate Sandra. Kaya nga eh. Hello, Brother Roy de Ocampo. God bless. God bless po. Paki-share po sa mga followers nyo. Ate Sandra, okay lang ba yung net ko? Bakit laging nag-ano to dito, network fail? Milestone follower ko pala si Roy de Ocampo. Hello po. Simulan natin in 5 minutes. May typhoon nga sa labas pero sa loob ang init. Hi, Brother Ijelbet. I'm sorry, but I use Tagalog version for this teaching. I'm so sorry. Yeah, para mas malinaw sa ating lahat kasi maraming mga kapwa Pilipino na hindi nakakaintindi. Kahit binabasa nila ang Biblia, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi. At yung kaya ako nag-live, God wants me to share about this dahil marami pa ang hindi nakakaalam nito. At pati ang mga pare, iba yung interpretasyon nila sa mga binabasa sa mga about dito sa mga pagkain. So yan yung pag-uusapan natin ngayon, mga brothers and sisters, yung pagkain, about sa mga pagkain na kung ano yung mga ipinagbabawal at yung mga hindi pinagbabawal. I'm really sorry, Brother Angel Beth. Next time I will try to
to teach in English, but for now I prefer Tagalog because this teaching is for my fellow Filipinos who didn't yet understand the what is written in the Bible. Like for example, the eating blood. And we Filipinos, a lot of us didn't know yet that eating this blood is a sin. And most of them are eating it. Hi, Sister Jyoti. Thank you. God bless. Yes, start na tayo mga kapatid. Happy to see you too. Thank you. God brought me here again to share His words about this food that most of us Filipinos don't know yet. And most of the priests didn't teach the proper that is written in the Bible. So I will be here to share some of my knowledge about this. And yeah. So start tayo mga kapatid, yung mga baguhan dito. Thank you. May God bless us all. Paki-share lang mga kapatid at sisimulan na natin. Yes, ang uusapan natin ay tungkol sa pagkain ng dinuguan, yung tinatawag nating mga Filipino na dinuguan. And I pray that God will sumainyo nawa ang banal na espiritu ng Diyos para maunawaan nyo ang turo na ito mula sa Biblia. Ang pag-uusapan natin ay mula sa Biblia, hindi mula sa tradisyon. Not from that tradition, but we base on the Bible so that we will all understand. Yung mga hindi po yung mga maraming kaalaman pa, pwede po kayong mag-share dito. Like Sister Jyoti, if you don't mind, you can share here about this topic soon. Yan, so before ako pumunta dito sa live na to, ilang days na to sa akin na paulit-ulit na lang, teach them my word, teach them my word, paulit-ulit yan. So sabi ko, Lord, ano ba ang ituturo ko sa kanila? Ano yung mga, anong verses ba ang gusto mong ituro ko sa kanila? And that time, I just opened my Bible and read, and then I saw this about the not eating blood. So, nabasa ko ang Biblia, nabasa ko ang verse na yon, and then hinayaan ko na, hindi ko na tinuloy, and then I scroll in Facebook. So I saw this post of one priest that is teaching about eating blood. So sabi niya sa mga tao, pwedeng kainin ang lahat ng pagkain
dahil nilinis na ito ng Panginoon. Totoo ba yon? So titingnan natin mga kapatid. Nagbigay siya ng mga verses na ang interpretasyon niya is about sa pagkain ng dugo, dinuguan. So when I read the Bible again, I goes to the Bible again and read repeatedly. Nabasa ko, ibang-iba. Lord, explain it to me more discernment, more knowledge, wisdom, so that I can understand it, and then I can teach or I can share it to other people. So ilang days yan na nasa akin, and then pinabasa ko yung mga pinost niyang interpretation, yung mga verses. Ibang-iba talaga sa tinuturo niya doon sa nakasulat sa Biblia. So titignan natin yan. Kukunin natin yan yung binigay niyang verse, kung ano ba yung sinasabi doon. So punta muna tayo doon sa Roma chapter 14 verse 13 to 23. Ang gagamitin nating Biblia ngayon ay imbibitag para mas lalo nating maunawaan. Nakaano na to. So babasahin natin dito sa Roma chapter 14 verse 13 to 23. So magbabasa tayo ngayon ng Biblia na lahat basahin natin kung ano yung nakasulat doon para mas maintindihan natin mga kapatid, dahil kung verse lang ang kinukuha natin, hindi natin maiintindihan. Iba yung interpretation natin kung isang verse lang ang kukunin natin. So mga kapatid, magbasa po tayo. Sabi dito sa verse 13 to 23, huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. So dito sinasabi niya kung ano yung alam mong bawal, huwag mong kainin. Kasi kung alam mong bawal tapos kinakain mo, yan ay ikatitisod ng iyong kapwa. Magiging ikaw ang sa kanya, image sa kanya para magkasala. So ituloy natin. Saan ba tayo? Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mong ang akala mong mabuti ay huwag masamain ng iba, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o sa inumin, o ang tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan ng ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginigalang ng mga tao. Kaya't lagi nating pagsikapa gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. So yun, i-ano na muna natin doon. Yan yung sinasabi dito ni Pablo na huwag maging sanhi ng ikakapahamak ng iba. Punta naman tayo doon sa
Acts. In English, Acts. Acts chapter 11 verse 5 to 9. Acts 11 verse 5 to 9. So, basahin ko dito. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkakaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba na sa kinaroroonan. Sorry, kasi maano siya. Kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa. Mababangis at ang mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig ng nagtutos. Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So sabi dito, ulitin ko ulit, sabi niya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So, ano ba yung sinasabi ng Diyos doon? Ano ba ang sinasabi ng tinig doon? Sabi niya si Pedro, magkatay siya ng hayop. Doon, yung mga lumilipad at ang hayop dito na nakita ni Pedro. So, sabi ni Pedro, sabi niya, kasi nasa katuruan pa siya noon ng yung about sa Old Testament na yung mga hindi dapat kainin. Ano ba yung mga hindi dapat kainin? Yung mga hipon, yung mga ghost, at saka marami pa ang ipinagbabawal doon sa Old Testament. Kaya yun yung nasa isip ni Pedro na sabi niya, hindi siya kumakain. Hindi siya kumakain noon. So sabi niya marumi yon, yung mga baboy noon, marumi yon. Kasi sa Old Testament, ipinagbabawal yan. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga pagkain ay nilinis na ng Diyos. Lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos. So, malinaw dyan na nilinis na ng Diyos ang mga pagkain. So, pwede natin kainin yung mga ipinagbabawal sa Old Testament. Kung babasahin natin sa Old Testament, malalaman natin ang lahat ng hindi nila kinakain noon. So, sa New Testament naman, ano yung mga hindi dapat kainin? Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Pero, punta muna tayo dito sa Matthew chapter 15 verse 10 to 20. Matthew chapter 15 verse 10 to 20. To 20. So, basahin ko dito. Sabi, ang nagpaparumi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay.
Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalonya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa isang tao sa paningin ng Diyos, dahil naging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. So ano yung sinasabi ni Jesus dito? Ano yung nagpaparumi sa yung sinasabi niyang yung mga pagkain ay dapat ay hindi na marumi. So ito yung sinasabi ni Jesus dito, na kasi hindi naiintindihan ng mga tao, lalo ang mga pari. Sinasabi ko, maraming pari ang hindi nakakaunawa. Kumukuha lang sila ng isang verse at saka pinapasa sa tao na hindi naman nila pinag-aaralan. So kung pag-aaralan natin, mga kapatid, ang nakasulat dito, hindi lang ang pagkain ang pinag-uusapan dito. Hindi lang pagkain. Iba yung interpretasyon ng mga tao sa mga pinopost nila. Kung sinabi lang na nilinis na ng Diyos ang pagkain, doon lang yun sila. Hindi nila binabasa lahat para maintindihan. So, noong unang panahon, mga kapatid, noon, ang mga kaugalian ng sinaunang tao or yung mga Hudyo, sila ay naghuhugas muna ng mga kamay, ng mga paa, ng mga mukha, bago sila kumain. So, yan yung dapat natin malaman. Noon yon, lagi silang ganyan. Yan yung tradisyon nila. So, bago sila kakain, maghuhugas muna sila ng kamay. So, ito yung sinasabi ni Jesus dito, ng Panginoon, na hindi magiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. So, hindi niya ibig sabihin na yung dugo ay pwedeng kainin. Wala siyang sinabi dito. Ang sinabi niya is yung tungkol sa paghuhugas, tungkol sa mga tradisyon na kailangan maghugas muna ng kamay bago kumain. So kahit hindi ka naghugas ng kamay mo bago kakain, hindi yan marumi, kasi nilinis nga ng Diyos. Nilinis ng Diyos. Kahit hindi ka naghugas, kakain ka, malinis yan. Yan ang point dyan. Yan ang sinasabi dyan. Pero hindi ko alam na bakit yung mga taong nagpapalaganap ng salita ng Diyos, iba-iba yung interpretasyon. And this is why God wants me to speak His words. Kasi marami. So mga kapatid, ang dami nating pag-uusapan ngayon. Kung gusto nyong, kung hindi pa kayo kumakain, kain na kayo habang nanonood, habang nakikinig. So ito din yung interpretasyon nilang yung sa Gawa or Acts chapter 10 verse 15. Nabasa ba natin yun? Hindi pa ata. So sa Acts chapter 10 verse 15, sabi dito, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay
kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Yun yung continuation ng binasa natin kanina about sa Acts chapter 11. So, yung sinabi dito, iba din yung sinasabi dito, hindi yun sa pagkain. Hindi iyon sa pagkain, mga kapatid. Kung may Bible kayo dyan, pwede nyo akong sundan para malaman natin. Or di kaya balikan nyo mamaya, basahin nyo yung isang chapter para malaman nyo kung totoo ba. So, sabi dito, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nalilinis na ng Diyos. Hindi yon about sa pagkain. Oo, yung pinag-usapan natin kanina, yung about sa Matthew chapter 15, is yung about din yun sa paghuhugas or maruming pagkain. Yung sinasabing maruming pagkain is yung mga hindi pa nahugasan or hindi pa yung mga yon, hindi yung pagkain mismo. So kung babasahin natin, tuloy natin dito sa Acts chapter 11, ang sinasabi na hindi yung pangitain ni Pedro na nakita niya na huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos, yun yung mga between noong sinauna, between the Hudyo and Hintil, hindi sila nagkakasama noon. So sabi sa pangitain ni Pedro na sinabi ng Panginoon, hindi niya maintindihan yon. So hindi maintindihan ni Pedro bakit sinabi ng Panginoon, ng tinig na iyon, nakita niya sa pangitain na huwag mong turing na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao, ang Hudyo noon, kasi ito yung dating tao ng Diyos. So ang mga Hintil, hindi pa naniniwala sa Diyos. Pero, nilinis na ng Diyos ang mga Hintil. Sino ba yung mga Hintil? Tayo yung mga Hintil na noon hindi saklaw ng kautusan. Pero dahil sa grace ng Panginoon, kaya tayo nasakop sa kautusan. Mababasa natin dito sa Roma, sa buong aklat ng Roma, mababasa natin yan. Tayo yung mga Hintil. So, ang ibig sabihin ng hindi nilinis ng Diyos, ang nilinis ng Diyos ay ang mga Hintil. So, sakop na tayo ng kautusan ng kasulatan na to. Hindi iyon about sa pagkain. Hindi iyon. So kung babasahin natin lahat, ano yung oras natin kung babasahin natin lahat? Kung mamaya or di kaya sa susunod basahin nyo para maintindihan nyo lahat. Hindi ko siya mai-explain lahat dito kasi marami tayong pag-uusapan. So yun yung sinasabi ng Panginoon na huwag ituring marumi ang nilinis na ng Diyos. That is speaking of people, not the food. So yan. Ano ba? Punta na tayo sa sa New Testament, mga kapatid. Huwag na natin pag-usapan kung ano yung hindi pwedeng kainin noon sa Old Testament. Dito na tayo mag-focus sa sa New Testament para lubos natin maintindihan. Pero kukuha tayo ng mga verses doon sa Old Testament para lubos natin maintindihan kung bakit huwag nating kainin ang dugo ng mga hayop ng kahit anong nilalang. Ang lakas ng hangin.
Ay, ang ng ulan. So, dito, pupunta tayo sa, basahin natin sa Levitico chapter 17. Levitico chapter 17, verse 13 to 14. Nasusundan nyo ba ako, mga kapatid? Ang bilis ko bang magsalita? Sorry, 17. Levitico chapter 17. Verse 13 to 14. Yan. So, basahin ko dito. Dito muna tayo sa sa verse 10. Ang sino mong kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga hindi ito kainin ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. So, noong unang panahon, yung dugo is inaalay nila sa Diyos. Pero andito na tayo sa Bagong Tipan or New Testament. Sino ang naglinis na sa atin? Di ba, dumating si Jesus para tubusin tayo? Inalay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa atin. So, sabi dito sa 13, at kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop at nasa dugo, sapagkat ang buhay ay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya't huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumalabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Yan, sinasabi yan sa Old Testament. At isa pa, ito pa isa. Sa Deuteronomio chapter 12 verse 23 to 25. 12:23 to 25. Ang sabi dito, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. So, parehas din yung sinasabi sa Levitico. Ang dugo, ang siyang pinanggagalingan ng buhay ng bawat nilalang. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag ninyong kakainin ang dugo. Sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. So, malinaw ang sinabi dito sa Deuteronomio chapter 12 verse 23 to 25. So, bakit wag natin kainin ang dugo? Ayon dito sa sa Deuteronomio, ang buhay ng bawat nilalang ay nakasalalay sa dugo. So, dapat wag natin kainin yon, itapon natin. Kung magkitil tayo ng hayop na kakatayan, kakainin natin, itapon natin yung dugo. At huwag din nating hayaan kainin ng ibang hayop.
Kasi kung kakainin ng ibang hayop yun, yung gaya ng doon sa probinsya na kakatay ka ng baboy tapos iaano mo lang doon, yung mga mahulog na dugo doon, sisip-sipin ng aso. Tapos yung aso kakainin mo, marumi na yung aso. Marumi na yung aso kasi kinain niya yung dugo. So malalaman natin yan mamaya kung bakit ang daming sakit na lumalabas ngayon. So dito tayo sa New Testament. Sa Acts chapter 15 verse 20. Sabi dito, sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. So meron pa din sa New Testament, mga kapatid. Meron pa din sa New Testament ang sinasabi, huwag natin kainin ang dugo. So malinaw yung sinasabi dito sa Old Testament na huwag natin kainin ang dugo. Kasi kung kakainin natin ang dugo, magiging masama ang ating katawan. So, ito din yung katanungan ng ibang tao na yung mga binigti, yung kung huli ka ng baboy ramo sa sa tawag doon, sa kabundukan, tapos na mo siya, na tawag doon sa Ilocano is nung nasilwam. Hindi ko na alam paano sa Tagalog yun. Nung nasilwam ajay dagilit. Kung nahuli mo iyon at namatay doon, na hindi mo nakita kaagad, wag mo nang kainin. Pero kung nahuli mo ito at hindi pa namatay, pwede mong kainin kasi ang dugo hindi siya hindi pa siya buhay pa siya. So pwede mong katayin yung baboy ramo na iyon, tapos itapon mo yung dugo, kakainin mo yung baboy ramo. Ganun yun. Pero yung sinasabi dito na binigti, yun yung ang ibig sabihin ng binigti is namatay na. So na na siya, na wala na, patay na. Ibig sabihin yung dugo noon is nahahalo na sa katawan niya. Hindi na siya buhay para ipalabas yung dugo. So yun yung ibig sabihin na hayop na binigti. Kasi yung dugo is andoon na yon. So hindi ko lubos maunawaan itong mga tao na nagpapakalat ng mga maling katuruan. Na porke sinabi sa ibang verse na nilinis na ng Diyos, ay pwede nang kainin. Pero hindi sila kumahalungkat sa ibang verse. So, New Testament mismo. At iba yung interpretasyon. So, mga kapatid, kailangan nating magbasa ng Biblia. And we always ask the guidance of the Holy Spirit para maintindihan natin. Dito rin sa Acts, dito tayo sa verse 21, sapagkat mula noong unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. So yun yung mga huwag dapat gawin, huwag dapat kainin. Yun yung sinasabi dito ni Pedro na binabasa nila noon doon sa harapan ng simbahan sa iglesia. Ang iglesia, ang tawag nila noon ng simbahan is iglesia. So binabasa nila iyan kada mag-fellowship sila, binabasa nila kung ano yung mga hindi nararapat na gawin or kainin. Dito sa verse 21, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyon para sa ikabubuti ninyo. Paalam.
So ito yung sulat ni Pedro sa mga hintil na ipinadala niya sa mga kasamahan niya na pumunta doon para ipaalam sa kanila, kasi nababagabag sila dahil ang mga tao nagsasabi, huwag niyong kainin yan, huwag niyong kainin ito. Ang dami nilang sinasabi na ikinagugulo ng kaisipan ng mga sumasampalataya sa Diyos. So yan, sumulat si Pedro at sinabi niya na huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. So ito lamang ang sinasabi. Ito lang ang sinasabi na huwag kainin. So lahat ng mga pagkain na hindi binanggit dito is pwede nang kainin. Pwede kang kumain ng daga kung gusto mo. Basta tanggalin mo lang yung dugo. Yun yung ibig sabihin. So, hindi lang si Pedro ang nagsasabi nito, kasama nito ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu na nagsalita. Kung mababasa natin lahat dito sa Acts chapter 15 verse 20 hanggang 29, mababasa natin yan. Sinamahan siya ng Espiritu para ipagsabi iyon. So, yun yung sinulat niya para sa mga hintil. So, tayo yun. Nakakaano ba yung iba? So, dinadalangin ko na ang banal na Espiritu ay sumainyo para maintindihan ninyo ang turo na ito mula sa scriptures, para matauhan tayo. At kung dati kumakain tayo, kasi ako noon kumakain din ako, hindi ko pa alam yan kasi hindi nga ako nagbabasa ng Biblia noon. Kumakain ako ng dugo. Pero nung nalaman ko iyon, humingi ako ng kapatawaran ng Diyos na patawarin mo ako kasi sa kamangmangan ko, sa hindi ko pagkilala sa iyo noon, hindi ko alam ang aking ginagawa at ang mga lapag sa kagustuhan mo ay nagagawa ko. So patawarin mo ako, Panginoon. So kayo din, kung kumakain kayo noon, maghingi kayo ng kapatawaran ng Diyos at iwasan na natin kung nalaman na natin ito. Kasi kung once na nalaman mo na hindi ito naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, magkakasala ka. Meron yan sa Biblia, sinasabi yan. So, patapos na pala tayo. May ano ba kayo? May mga katanungan ba? Pwede kayong mag-ask kung may mga katanungan kayo na hindi ninyo naintindihan. Pwede kayong mag-comment dyan. Babasahin ko. And then, may sasabihin ako na about sa sinabi ng Diyos para sa atin. So, alam nyo ba mga kapatid na bakit ang daming nagkakasakit ngayon? Bakit ang daming lumalabas na mga sakit ngayon? Na-realize nyo ba yon mga kapatid? Kasi ako, hindi ko alam kung naiintindihan ninyo. Pero ako, malalim ang aking pag-iisip pagdating dito sa mga hindi ko alam kung bakit ko iniisip ang mga ito. Pero habang ako'y nag-aas sa Panginoon, habang ano ba to, bakit naging ganito, yung mga ganun ako, yung mga curious ako sa mga bagay-bagay ngayon. Pero noon, wala akong pakialam. Ngayon, parang na ako, na dahil siguro sa mga nakikita ko sa pangitain, then tsaka ako nagkakaano ng mga malalim na iniisip bakit ko naiisipan ng mga ito. Pero
So yun, bakit ang tanong ko, bakit ang daming mga lumalabas na sakit ngayon? Kumpara noong unang kapanahunan ng ating mga lolo't lola. 'Di ba? Hindi yung mga yung mga pagkain nila is yung mga simple lang. Pero noon kumakain sila ng dugo. This is I want to share to you all na alam nyo ba ang mga kinakain ng lola't lola natin noon na dugo, ito yung lumalaganap natin sa ngayon na sakit sa mga tao dahil sa pagkain ng dugo. Diyan nagsisimula ang ating mga sakit. Isa pa, hindi lang ang dugo, mamaya babanggitin ko yung iba. Kasi baka sabihin yung dugo lang ang nag-aano ng mga sakit sa katawan. Hindi. Pero ang first na nagbigay ng ating mga sakit-sakit is ang dugo. Dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil ito'y masarap. Siyempre, nilililan tayo ng evil ni Satanas. Kaya kinakain, ay masarap yan, kainin mo yan, masarap yan. Mas lalo pag pinasarapan ang pagluluto, ay, ang sarap. Pero, ang pagkain ng dugo, yan ang nagpapasimula ng maliit na sakit na lumalala hanggang sa nakukuha ng ating mga apo-apo. So, ang sakit na ito is nagiging genetic dahil sa pagkain ng dugo. Mga kapatid, kaya dapat nating malaman tapos pag nagkakasakit tayo, Lord, pagalingin mo ako. Alam niyo ang sabi ng Panginoon? Ang tigas ng ulo mo, tapos hihingi ka sa akin ng tulong. Anong sinabi ko? 'Di ba? Nasa yan, salita ko yan, nasa scripture yan. Pero sa katigasan ng ating ulo, kinakain natin, tapos naghihingi tayo ng tulong sa Kanya para magamot tayo. Hindi tayo diringgin ng Panginoon. Sinasabi ko ito mga kapatid. Kaya kung gusto nyo na hindi kayo hawaan or hindi kayo kapitan ng malalang sakit, ng mga sakit-sakit, kung anong sakit yan, iwasan natin. Maghingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Dahil hindi natin alam noon. Ang sakit na ito nagiging genetic. Ano ba ang genetic? Ang genetic ay tumutukoy sa anumang bagay na may kaugnayan sa mga gene o sa mga biological na proseso ng pagmamana. So minamana natin ang mga sakit, di ba? Ang daming sakit na namamana sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno. Inilalarawan nito kung paano na ipapasa mula sa mga magulang patungo sa mga supling ang mga kondisyon sa kalusugan sa pamamagitan ng DNA. Kaya, yung mga hindi nakakaintindi, God will pour out His Spirit sa inyo para maintindihan nyo at magbasa kayo para huwag tayong kung hindi natin alam ang kasulatan sa Biblia, huwag tayong dakdak ng dakdak kung hindi natin naiintindihan. At hindi ako nagmamagaling mga kapatid, hindi ako nagmamagaling. Pero, binigyan ako ng revelasyon ng Panginoon para i-share ko to sa inyo.
inaral ko to ng mabuti. Dahil sa aking mga pangitain na nakita, inaral ko. Tsaka ako lumabas dito. Hindi ako basta-basta lumalabas na walang pahintulot ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi ako nagsasayang ng oras ko lang dito para magdakdak, para magsabi ng hindi totoo. I am here to tell you the truth. Galing sa Biblia mismo. So, yung mga taong, mga pare na ginagamit ang Biblia para i-twist yung mga scriptures, meron din yan sa Biblia. Sinasabi na yung mga nagtutwist ng kasulatan dito, mga huwad na tagapagturo, mapapahamak sila. Mapapahamak. Kahit pa maano tayo, tawag, kahit ma-impluwensya tayo, kung mali yung itinuturo natin, alam nyo ang Diyos, nakikita niya ang bawat galaw natin. So ako, gusto kong maligtas. Ayaw ko ng basta ako nagsasalita dito ng walang kabuluhan. I have to defend what God showed me, what God teach me about this. So meron yan sa Biblia. At mga kapatid, alam niyo ba na kung hindi tayo lubos na sumampalataya sa Panginoong Hesus, or hindi natin siya natanggap ng buong puso, buong kaluluwa, wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, ang sabi doon sa James chapter 3 verse 1 na wag lahat ay maging guro. Basahin natin. Hindi po kabisado yun pero Santiago chapter 3 chapter 3 verse 1. Sabi dito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga tagapagturo ay hahatulan ng mas higit kaysa iba. So, mahirap. Ako nga, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ayaw ko nito. Ayaw kong magturo. Sabi ko, kasi baka magkamali ako. Ayaw kong mapunta sa impyerno. Pero, alam nyo ang sabi ng Panginoon, go! Ako ang magsasalita sa inyo. Ang sa iyo. So, nagsasalita ako dito, mga kapatid. Hindi ako to. Hindi ako to. Before ako mag-live, I asked the guidance of the Holy Spirit to pour His fire ng Panginoon para ako'y makapagsalita, para magamit niya ako. Ito hindi naiintindihan ng mga iba na hindi pa lubos maunawaan ang kasulatan, ang maunawaan ang presensya ng Panginoon. So, ulitin ko ulit dito sa sa Deuteronomio chapter 12 verse 25. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa akin na kaya nagkakasakit ang mga tao ko dahil sa kamangmangan. Dahil sa mga paglapag sa aking kautusan. So, sinabi pala dito sa sa Deuteronomio chapter 12 verse 25. Sabi dito, huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang mga naayon sa kagustuhan ni Yahweh. So, sinabi pala dito, hallelujah, praise God. Sinabi pala dito talaga sa
Old Testament na magiging maganda ang buhay natin kung hindi natin kakainin ang dugo. Wala tayong sakit. So ngayon, kasi hindi natin alam ang totoo noon, kinakain natin. Kaya ang daming nagkakasakit, ang dami high blood, kung ano-anong mga sakit ay namamana natin sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola. So, ang mga paring nagsisiwalat ng mga maling katuruan, ang sabi nga sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are perished because of lack of knowledge." At sino yung tinutukoy ng Diyos doon sa sinasabi niya sa Hosea? Ang mga pari na nagsisiwalat ng mga maling katuruan. Kaya yung mga tao ay nagkakasala din dahil sa kanila. Hallelujah. So yun yung about sa mga sakit, mga kapatid, na hindi ko sinasabing sa dugo lang na mamana ang sakit. Ito rin yung sinasabi ko na about sa mga kinakain natin. Kung kumakain ka ng mga peke, mga ganon, or yung mga ang daming nilalagay, ang daming lumalabas ngayon ng mga pagkain, nakaka-attract sa paningin ng mga tao, pero iyon ay nagdudulot ng mga sakit, mga ng cancer. Yung lumalabas na technology na ginagamit sa pagluluto, sa process ng mga foods, mga fake na yan, mga artificial, yan yung nagbibigay ng mga sakit sa atin. So alam nyo mga kapatid, ang tabako noon, sinasabi ko yan sa inyo, dahil matakaw ako sa pagkain, kung ano-anong pagkain ang kinakain ko. Pero ngayon na natuto na ako, I have to control myself. I have to control. Sana ganun din sa inyo. Kasi hindi lahat ng pagkain ngayon is, oo, masarap, pero nagdudulot yan ng mga sakit. Kaya tayo nagkakasakit dahil sa ating mga kinakain. At alam nyo ba, yung lubos din na pagkain ng marami, yung pagkatakaw sa pagkain, yan din ang nagdulot ng ating mga sakit. Ano pa? May katanungan pa ba? So, hindi ko sinasabi na bawal yung mga kasi may lumalabas ngayon ng mga peke, mga kung ano-anong karne yan na hindi natin alam. Hindi ko sinasabi na bawal, pero pinapakita ng Panginoon, gaya ng prophecy ni Prophet Ferris Indeed na about sa pork virus. At ang dami pa rin kumakain ng karne na to. So, hindi namin sinasabi na huwag kayong kumain. Nasa sa inyo yan. Kung kakain kayo at gusto nyong magkaroon ng virus, ng sakit, kainin nyo. Yan lang ay pinapaalalahanan sa atin na may virus ang karne ng baboy. Kasi nasa Biblia din yan. Sinabi na huwag yung mga about sa anong verse ba yun? Yung about sa mga pagkain na kung sabi sa New Testament, kung tinuturoan kayo ng mga kwad na tagapagturo na huwag kayong kumain ng mga ganito, yan is mga hindi isinugo ng Diyos. Pero kailangan natin ng discernment, mga kapatid. Kasi kung sinabi natin ito'y huwag natin kainin, we have to analyze bakit sinasabing ayaw natin kainin.
So yung sinasabi ko noon na vision about sa pagkain ng karne ng ng beef. Ito yung mga peke. Hindi ko sinasabi na karne mismo ng beef, ng baka. Ito yung mga peke, yung sinasabi ko na peke. Ginagawang puno beef pero hindi siya talagang galing sa karne ng baka. Ito yung mga galing sa laman ng tao. Alam nyo ba mga kapatid, ang hirap tanggapin, pero kung kayo nakakakita sa vision, maniniwala kayo. Kasi nakita ko to, paano nila iproseso ang katawan ng tao para magmukha siyang laman ng baka. So yun, hindi namin ipinagbabawal yun, pero sinasabihan namin ang mga tao para malaman na hindi lahat ng karne ng beef ay galing sa baka. Kasi yung iba sinasabi na hindi ang pagkain ang nagpaparumi sa tao, kundi yung pagsasalita. Maling-mali ang interpretasyon. Kung babasahin lahat natin yung nakasulat doon, iba yung sinasabi doon sa sinasabi ninyo. So alam nyo kung bakit namin inalalabas to at bakit pinapakita ng Panginoon sa amin, para i-share sa inyo, para paalalahanan kayo na hindi lahat ng pagkain is maganda sa ating katawan. So hanapin natin yung verse na yun na yung about sa mga pagkain. Sabihin ko dito sa Jude chapter 1 verse 3 hanggang dito sa 4. Ang mga huwad na guro, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit nakita kong ang kailangan isulat ay inyong isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa man una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, malinaw po ba mga kapatid? Nabasa po ba natin sa Bible na hindi dapat tayo kumain ng dugo ng kahit anong hayop or yung mga binigti. So ulitin ko ulit, yung binigti na ito, kung nakakuha ka ng baboy ramo, example, or nakahuli ka ng ibon at ito'y buhay pa, pwede mo siyang katayin, tanggalin mo ang dugo, itapon mo, ibaon mo sa lupa, and then pwede mong kainin yung katayin yung ibon or yung baboy ramo. Pero kung nahuli mo siya tapos patay na doon, hindi mo nakita kaagad, patay na, huwag mo nang kainin.
dahil iyon ay kasasama ng iyong katawan. Hindi ko matagpuan kung saan yun yung sinasabi niyang may yung quad na tagapagturo na nagsasabing yung mga ipinagbabawal na mga pagkain. So, malinaw sa atin mga kapatid na walang ipinagbabawal ngayon dahil nilinis na ng Diyos ang mga pagkain maliban sa mga pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung hayop na binigti na ito yung namatay na. So, yung dugo at saka yung dugo. Talagang yung dugo ang sinasabi dito na huwag kainin dahil ang dugo ang nananalaytay sa buhay ng bawat nilalang. So, sana naunawaan natin lahat na ang dugo ay hindi dapat kainin. At alam ko, ang dami pa rin kumakain nito. Pero, we have to share the truth para maunawaan natin. At kung talagang totoong nananampalataya tayo sa Diyos na ayaw mapahamak, sundin natin kung ano yung kautusan niya. Kung tayo man noon ay ang daming nagawang kasalanan, pwede pa rin tayong magbago. Pwede tayong magbago. Unang-una, humingi tayo ng kapatawaran ng Diyos. Repentance. Kasi kung nananampalataya ka sa Diyos at hindi ka humingi ng kapatawaran na kahit ilang years ka man pumunta sa simbahan, kahit linggo-linggo ka pumunta sa simbahan, kung hindi ka naghihingi ng kapatawaran ng Diyos, kahit matagal na kasalanan yan, kailangan mong maghingi ng kapatawaran ng Diyos. Hindi porket bumalik ka na sa Kanya tapos nagsisimba ka na, nananalangin ka. Kailangan mong banggitin sa Kanya. Araw-araw natin yung gagawin. At kung natanggap natin ang Panginoong Hesus na siya ang tagapagligtas natin, siya ang Panginoon natin, kailangan natin maging born again. Maging ipanganak muli. Kung babasahin natin, sundan nyo ako doon basahin nyo sa John chapter 3 verse 3 hanggang sa 8 para malaman natin na kailangan natin ipanganak muli. Ang sinasabi doon yung ipanganak muli is magpabautismo tayo sa tamang paraan, ilublob ka sa tubig para ipakita sa mga tao na nakipag-isa ka na kay Kristo at napatawad na ang iyong mga kasalanan kung ikaw ay nagpabautismo. And then, marireceive mo ang banal na espiritu. So, ang banal na espiritu na ito, kung talagang nag-repent ka, kung talagang naghingi ka ng kapatawaran ng Diyos, ibibigay niya, ibubuhos niya ang banal na espiritu sa iyo. So, ito yung hindi rin naiintindihan ng mga tao na porque nagpabautismo ka na, natanggap mo na ang banal na espiritu. Hindi po. Hindi po. Kasi kailangan natin idaan sa tamang paraan. Magsisi ka muna. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus ng buong puso, buong buhay, buong kaluluwa mo. And then, magpabautismo ka. Paglublob, matatanggap mo ang banal na espiritu ng Diyos. Bubuhos yan sa iyo. At yan ang magpapaalala sa atin, tulungan tayo sa ating mga ginagawa. Kung
mali yung ginagawa natin, ipapaalala sa atin yan, sa isip natin. Ipapaalala yan na mali yan. So, hindi natin alam na yan yung sa iniisip natin, kung tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, yung nasa isip natin, yan yung Holy Spirit, pinapaalalahanan tayo. So, hindi tayo yan. Kung may nagawa tayong kasalanan, ipapaalala sa atin yan, sabi, huwag mong gawin yan. Or it is a sin. So, maaalala mo yan, mababago mo yung sarili mo dahil pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu. At hindi lang yan, kung natanggap natin siya, nagpabautismo, natanggap natin ang banal na Espiritu, hindi, baka may yung sinasabi nilang gift of the Holy Spirit. Ano ba yung mga yun? Ito yung mga pagpapagaling. Galing yan sa Holy Spirit. Pwede kang magpagaling ng isang tao, ipanalangin mo, gagaling sila. Pwede kang magka-vision. Kung iyan ay minimithi mo, marireceive mo ang speaking of tongue. Pwede kang maka-prophecy sa mga panaginip mo. Kung yan yung regalo ng Panginoon sa iyo, kung yan yung ipapagawa sa iyo. Pero hindi ko sinasabi na lahat, na para sa lahat, sa mga ilan lang na pinili ng Diyos. So, yun lang mga kapatid, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, at nawa ang Diyos ang sumainyo. I pray that God will restore you, will heal you kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo ngayon. May mga problema ba? May mga sakit pa sa katawan? I pray that God will heal you. I command every sickness na mawala sa inyo. And I pray that you will receive the gift of Holy Spirit para yan ang mag-guide sa inyo. So, once again, sinasabi ko kung gusto mo talagang maramdaman ang presensya ng Panginoon, kailangan mo ng repentance. Paano ka mag-repent? We have to do it by fasting. Kahit 3 araw yan, mag-fasting ka. Kasi kung kahit nag-repent ka tapos hindi mo naman siya parang patawarin mo ako Panginoon, yung ganun lang na hindi mo siya inano sa yung talagang alam mo yung kung kasi maghingi tayo ng kapatawaran ng Diyos, kailangan yung feeling talaga natin na maghingi tayo, hindi yung pakitang tao lamang, kasi hindi tayo diringgin ng Panginoon kung ganun lang ang ginagawa natin. We have to sacrifice, we have to do fasting, we have to keep on praying, we have to read. Kasi kung habang ka ng repentance, ng paghingi ng pagsisisi, kailangan mong mabasa ang Biblia. Once na nabasa mo yung Biblia, kasi yung Biblia na yan yung salita ng Panginoon sa atin. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga verses na siyang magpapabago sa iyo. So, maraming salamat mga kapatid, at okay na ang sitwasyon sa labas, pwede na akong lumabas. At bye-bye sa ating lahat. Shalom. Mag-ingat ang lahat kasi typhoon. Malakas yung hangin. Mas lalo dito sa Hong Kong. Paggabi ang lakas ng hangin.
Hindi ako nakatulog, mga 4, nagising ako. Tapos yun, nagbasa ako ng Bible. And then that time na sinabi ng Panginoon sa akin na share mo tong salita ko. So, kaya ako nakapag-live ngayon. At maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Shalom, shalom.